ating prayer, sa ating pananalangin at pagdadala ng ating mga kahilingan sa harapan ng Panginoon ay bayaang magkaroon tayo ng ilang sandali na pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita at papatuloy tayo sa kaisipan na ating binibigyan ng pansin mula pa kanina. Ito'y patungkol sa hindi nagbabagong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. I hope mga kapatid, ating nakikita ang liwanag ng kanyang mga salita para sa bawat isa sa atin. At tayo ay lubos na naniniwala na tayo mga taong lalaki at babae ng mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Alinsunod sa kanyang layunin. Inyong sinabi ng Book of Romans, chapter 8, na sabi niya na ang lahat ng bagay ay pinapahintulot ng Diyos. Siya ang gumagawa ng kaparaanan. Malimit natin dating narinig yung salitang all things work together for good. But yung isang version ng NASB ay nagsasabi na God causes all things to work together for good. So, hindi lamang basta ang mga pangyayari ay umaayon na lamang, kundi merong Diyos na nasa likod na nagkokontrol ng lahat ng mga bagay. Merong Diyos na nagpapahintulot. He causes. So, if there's a law of cause and effect, at yan ay normal sa atin, the law of cause and effect, bakit ganitong nangyari? It is because there is a cause. At kung bakit din naman nagaganap ang lahat ng bagay sa atin, ng mga tinawag alinsunod sa plano ng Diyos, ay dahilan merong Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Merong isang verse na aking gustong bigyan ng pansin at ito ay hango sa aklat ng Ephesians. Ito'y patungkol sa pangungusap ni Apostol Pablo sa ng kanyang sulatan na aklat ang mga taga-Efeso. Sa chapter 1 ng Book of Ephesians, at dito sa verse dito sa verse 9, sabi sa verse 9 ng chapter 1 ng Book of Ephesians, He made known to us the mystery of His will, according to His kind intention which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth. Also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. So, dito ay makikita natin na ang pahayag ni Apostol Pablo, he made known to us. Pinahayag niya sa atin. Sabi niya, pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ito ay ang kanyang, tingnan nga natin sa Tagalog ang verse 9. So, ipinahayag niya sa atin, pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pasya niya sa kanya rin. So dito pinapakita na ang hiwaga, pag ito ay ginamit ng Apostol Pablo na ang layunin o ang kalooban ng Diyos, ito ay hiwaga sa mga nagdaang panahon. At ito ay
nakatago, at ito isang mystery ang sabi rito ni Apostol Pablo. At ngunit ang layuning ito ay ang kalooban ito, ang hiwaga ng kanyang kalooban ay ayon sa kanyang mabuting a kind intention. Sa wikang Tagalog ay sa wikang English is a kind intention, mabuting kalooban niya ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanyang sarili. So ang isa sa pinapakita rito ay merong isang sukdulan ng layunin ng Diyos. Ito ay ang pagtitipon ng lahat ng mga bagay kay Kristo Jesus. Pagtitipunin niya ang lahat ng bagay, yung sabi rito sa verse 10, the summing up of all things in the heavens and things on the earth in Him. So naalala ko yung ilang verse na nagsabing ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Diba? So, at yung bandang huling verse na pinakita rito, also, sabi niya, we have obtained an inheritance. Tayo ay nagtamasa, sa verse 11, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana, o sa wikang Tagalog ay ginawang mana, pero ang sabi ng English ay tayo ay tumanggap ng mana. We have obtained an inheritance na tayo ay itinalaga, sabi niya, na itinalaga naman niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So, ang pinapakita rito, walang ibang bagay na gagawin ang ating Panginoon kundi ayon sa kanyang layunin. Wala siyang ibang bagay na gagawin. Sabi niya, we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Ayon ito sa tinatawag na kanyang sakdal na kalooban. So ang kanyang ginagawa, ang kanyang wino-work out at isinasakatuparan ng lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang layunin. Merong isang pangungusap sa panahon ni Isaias sa chapter 40. Sa chapter 40 ay pinakita ang ganitong bagay. Sabi rito, ito ay kinote din naman ni Paul sa kanyang sulat sa Book of Romans. Pero sabi rito sa sa chapter 40 ng Book of Isaiah, sabi ng verse 14, sabi ng verse 14, with whom did He consult, and who gave Him understanding, and who taught Him in the paths of justice, and taught Him knowledge, and informed Him of the way of understanding. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabi niya, kanino siya humingi ng payo? Ito yung pangusap ni Isaiah. Patungkol sa pagde-describe niya sa Diyos, kanino ba siya humingi ng payo? Upang maliwanagan at magturo sa kanya sa landas ng karunungan at magturo sa kanya ng kaalaman at magpakilala sa kanya doon ng pagkaunawa. Well, thank God mga kapatid na ang Diyos ay He's all-knowing. He's all-knowing. All the wisdom, lahat ng karunungan ay naroon sa Kanya. At hindi siya kailanman magkukulang ng tinatawag na karunungan. Hindi na natin siya kinakailangang
mag-suggest tayo sa Kanya na ito yung Kanyang gawin, well, alam niya ang lahat ng mga bagay. At kung alam niya ang lahat ng mga bagay, He knows all the kind of knowledge. At kaya nga naalala kong sabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat, sabi niya, kapag tayo ay tinuturuan ng pahid na ating tinanggap, ay sabi niya, manatili tayo dito dahil ang tinuturo sa atin ay katotohanan. It is the truth, sabi niya. So, ang Diyos ay walang nag-mentor sa Kanya, walang nagturo sa Kanya. Ito ay sabihin pa natin, kung pwede sabihin yung salitang inherent, o ito ay likas sa Kanya at naroon sa Kanya ang lahat ng karunungan, lahat ng bagay ay at kaya sabi rito, sino ang Kanyang kinonsulta upang magbigay sa Kanya ng pagkaunawa? Sino ang nagturo sa Kanya ng daan ng katwiran upang at nagturo sa Kanya ng kaalaman o karunungan and inform Him of the way of understanding? Kaya dito nang si Paul ay i-quote niya ang the same scripture dito sa Romans chapter 11, ay pinakita niya ang ganitong pangungusap. Sabi rito sa chapter 11 ng Book of Romans. So, verse 33, sabi ng verse 33 ng Romans chapter 8, ito ang buong pagpapahayag ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. The depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable and His judgment and unfathomable His ways. Lahat ng ginagamit ni Paul para describe ang hindi kayang malirip na karunungan ng Diyos is almost lahat nasa kanyang superlative degree. Sabi niya, the depths of the riches, ang kalaliman ng kayamanan ng kanyang karunungan at ng kanyang kaalaman, hindi how unsearchable, hindi masuri. How unsearchable are His judgment, ang kanyang kahatulan, and unfathomable, hindi masiyasat. Hindi kayang, merong isang salita na hindi matingkalang, hindi kayang maarok ang kanyang kaisipan. Unfathomable are His ways. Verse 34, for who has known the mind of the Lord, or who became His counselor? Sino ang makakaalam ng kaisipan ng Diyos, kaisipan ng Panginoon, o sino ang naging kanyang tagapayo? Ito yung kamangha-mangha, mga kapatid. Hindi ito pagpapasa ng karunungan o somehow na nanggaling sa kanino man o sa papanong paraan na dumating sa kanya. Ito ay nasa kanya. Kaya sabi rito, or who has first given to Him, o sino ang unang nagbigay sa kanya, who has first given to Him, that it might be paid back to Him again. For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. So pinapakita niya sa ganitong bagay na kapag may kinalaman sa
layunin ng Diyos, ito ay totoong unsearchable. At yung kanyang kapasyahan, yung kalooban, pangako, layunin ng Diyos, lahat ng ito ay hindi nagbabago. Kaya kung itataas natin yung verse dito sa chapter 11, na ang paksa ni Apostol Pablo rito ay sa chapter 11 ay may kinalaman ito sa bayan ng Israel. Makikita natin ang Israel ay siyang larawan, isang example or parang tawagin nating prototype ng paggawa rin ng Diyos sa Gentile o sa church. Nakikita natin na sa chapter 11, sa unang verse, at ito ay ginamit ko noong nakaraan, sabi rito ni Paul sa kanyang pangungusap siya sa verse 1, sabi niya, sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Itinakwil ba ng Diyos na ang kanyang bayan? Sabi niya, ang kanyang bayan, huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israelita mula sa binhi ni Abraham at mula sa lipi ni Benjamin. So pinapakita niya na ang bayan ba ng Diyos ay pwede niyang itakwil. So yun yung kanyang argumentong binubuksan na dahilan sa nakikitang kalalagayan ng Israel sa panahong yon, sa kasalukuyan, ay nakikita niya yung karamihan sa mga Jews sa kanyang pangaral ay marami sa mga Hudyo na ayaw nang tanggapin ang ebanghelyo ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos, at ang napakainam na biyaya at pagpapala na na-discover, o sabihin natin na-discover, kundi na-reveal kay Paul, at pinahayag ng Diyos sa kanya na ito ay nakita niya yung kayamanan ng karunungan ng Panginoon na binuksan sa kanya. Na kaya nga sabi niya, ang Diyos ay malugod sa akin, na ako na pinanganak sa hindi kapanahunan, ang Diyos ay malugod sa akin na kanyang ipinahayag sa akin ang kanyang anak. At ipinahayag sa kanya yung hiwaga ng kanyang kalooban. Kaya nung kanyang makita ang kalalagayan ng Israel, ang kanyang tanong, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Bagamat si Juan sa chapter 1 ng Book of John ay nagsabing, He came to His own and His own received Him not. Dumating siya sa kanyang sariling bayan at ang kanyang sarili ay hindi siya tinanggap. At dito, habang nakikita niya ang kalalagayan ng Israel, ay nanlulumo siya. Siya ay labis na nanghihinayang sa biyayang ito na kanyang tinanggap, na gusto niya ring may bigay sa kanyang kababayan. Pero ang kanyang tanong, sabi niya, tinanggihan na ba ng Diyos? I say then, God has not rejected His people. Pinakita niya na hindi niya tinanggihan ang kanyang bayan. Sabi niya, sapagkat ako man ay isang Israelita sa lahi ni Abraham, at ito ay sa lahi ni Benjamin. So anak ni Abraham sa lahi ni Benjamin. So kung tatanggihan ng Diyos ang kanyang bayan, well, meron siyang dapat panagutan kay Abraham. Dahilan siya ay nakipagtipan kay Abraham, ang sabi niya, ang iyong bayan ay magiging kasing dami ng buhangin sa karagatan, magiging kasing dami ng bituin sa kalangitan, at sa ganitong bagay ay hindi niya pwedeng sirain ang kanyang tipan kay Abraham.
At kung bakit ang Diyos ay nananatili sa kanyang katapatan sa bayan ng Israel, ay hindi dahilan sa anumang meron sila o anumang bagay na meron ng Israel, kundi ito'y dahilan sa kanyang pagiging tapat kay Abraham. Pagiging tapat niya kay Abraham na hindi niya kayang sirain yung kanyang salitang ipinangako at layunin na kanyang ibinigay para sa binhi ni Abraham. Kaya sabi rito, so God has not rejected His people. Sa verse 2, inulit ito ni Apostle Pablo, God has not rejected His people. Sabi niya, na nang una pa'y kilala na niya. Yung salitang kilala ay ang tinutukoy rito ay nasa paunang kaalaman ng Panginoon. God has not rejected His people whom He foreknew, na kanyang nakilala ng una pa. So alam natin sa foreknowledge ng Diyos ay naroon ang purpose ng Diyos, naroon ang kanyang layunin. So aking pinakita nung nakaraan about the plan and purpose. Yung purpose ay ito yung pinaka-desisyon, pinaka-layunin, pinaka-end result na kanyang gustong mangyari, but the plan is, ito yung tinatawag na paraan paano makakamit yung purpose na yun. So yun yung tinatawag na sa pamamagitan ng ganitong plano. So yung purpose ay ito yung pinaka goal na gustong makamit. Pero paano yun maisa sa katuparan ay yung plano ay mahalaga. So ang Diyos ay meron siyang layunin na dalhin ang Israel sa lupain ng pangako, pero ang kanyang plano ay ilabas sila sa Egypt, idaan sa wilderness, at saka sila dalhin doon sa lupain ng pangako. Yun yung tinatawag na plano ng Diyos. Yun yung plano, ang purpose niya ay dalhin doon sa lupain ng pangako. So sabi rito, God has not rejected His people whom He foreknew. Or do you not know what the scripture says, the passage about Elijah, how he pleads with God against Israel? Ang sabi ni Elijah sa panahong yun, sabi niya, Lord, they have killed your prophets, they have torn down your altars, and I alone left, and they are seeking my life. So ito yung kalalagayan sa panahon ni Elijah. Ang tingin ni Elijah sa panahong yun ay siya na lamang nag-iisa. And can you imagine mga kapatid, habang nakikita ito ni Elijah, ay yung buong bayan ay sumasamba na kay Baal. At yung mismong hari na siyang dapat mag-lead sa Israel sa hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay siya mismo ang naglilid papunta sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. And in fact, meron pa nga silang mga prophets, mga propeta na designated para kay Baal. Sila'y separated para kay Baal lamang. At yung mga propeta sa panahong yun ay natatakot na at sila ay nagtatago. At merong isang lalaking si Micaiah, o kung di magkamali yung isang prophet na yun, ay itinatago niya yung mga propetang ito sa mga kuweba at siya ay nagsusupply ng pagkain sa kanila. So, sa kaisipan ni Elijah ay hindi niya alam yung ganitong bagay. Pero ang nakikita niya ay tila baga ang pagtalikod na ng Israel. Ang pagtalikod ng Israel kay Yahweh, kay Jehovah. At kaya't nang siya ay isugo ng Panginoon at magkaroon ng Mount Carmel showdown. And after Mount Carmel showdown, pinatay ang mga prophets ni Baal, pero sa tingin ni Elijah ay parang wala pa rin nangyari. Sa tingin niya, ang buong, kumbaga, ang Baalism, yung Baal worship ay talagang nakatanim na hanggang sa kanilang buto.
Kaya nung hanahanap ang kanyang buhay, ay tumakas siya. Pero sa kanyang prayer, ay sabi niya, Panginoon, kunin mo na lang ako, patayin mo na lang ako. Pinatay na nilang yung propeta, binagsak nila mga dambana, ngayon hinahanap nila ang kanilang buhay. Ang aking buhay, sabi niya. Ngunit ang sagot ng Panginoon dito sa verse 4, but what is the divine response to him? Subalit ano ang sinabi sa kanya ng kasagutan ng Diyos? Well, for me, this verse, yung verse 4 ay napakagandang pangungusap. Sabi niya, but what is the divine response to him? It is a divine response. So kung tayo ay nasa panahon ng depression sa ilang mga bagay na nangyayari, well, ang kailangan natin ay divine response. Kasi amen to that. Kailangan natin is divine response. Well, mahalaga na merong mga magbibigay ng moral support sa atin, pero ang pinakamahalaga is divine response. Ang tugon ng Diyos, na ang tugon ng Diyos, kapag ang Diyos ay tumugon, hindi lamang para ikaw ay i-comfort, hindi lamang para ikaw ay palakasin ang iyong loob, kundi ikaw ay ipakita niya sa iyo ang kanyang layunin. Kaya say amen to that? Ang gagawin ng Diyos ay hindi lang para hagurin ang iyong likod at i-comfort ka at kaya mo yan, malalagpasan mo yan, kundi ang ibibigay ng Panginoon is according to His purpose. His divine response is according to His purpose. And what is the divine response to Him? Ang sabi ng Panginoon sa verse 4, ngunit anong kasagutan ng Diyos sa kanya? Sabi niya, nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal. Nagtira ako. Ibig sabihin, ito ay kapasyahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang purpose. Nagpasyang Diyos na para magpatuloy na hindi masira ang kanyang layunin. Sabi niya, siya na ang nagtira. Nagtira ako para sa akin. Nagtira ako para sa akin. Nakukuha niyo yung lalim ng pangungusap na ito? Nagtira ako para sa akin ng 7,000 na hindi lumuhod kay Baal. Minention ko kanina, kung ang Diyos nang ginunaw niya ang mundo sa panahon ni Noah, at walang Noah, at hindi siya naglabi ng si Noah, ang kanyang asawa, at 3 kanyang anak na may mga asawa, at hindi siya nagpatabi ng mga, nagpasama, nagpreserve ng mga hayop na pares-pares, 7 pares sa malinis at 1 pares sa mga hayop na hindi malinis, at itong lahat ay dinala doon sa arka. At kung hindi yun ang ginawa ng Diyos, well, mga kapatid, ang mundo ay ubos ang tao dito. Ang mundo ay magiging empty. Ang mundo ay mawawala ng laman. Pero dahilan itong lahat, ang ginagawa ng Diyos is according to His purpose, according to sa kanyang karunungan at sa kanyang kaalaman. Nagtira siya ng mga hayop, at yung mga hayop na yon ang ibinalik sa lupa, at nagpasimula uli silang dumami. At gayon din naman sa mga anak ni Noah, mula sa mga anak ni Noah, doon uli nagpasimula ang sabi ng Panginoon kay Noah sa kanyang pamilya, nakipagtipan siya, at sabi niya, be fruitful and replenish the earth. Sabi niya, punuin niyo ang lupa. Kaya mula sa 3 anak ni Noah, si Shem, si Ham, at si Japhet, na doon nagmula uli ang pagdami at pagkalat ng tao sa ibabaw ng lupa. So if not by the
wisdom and purpose of God, well, matatapos na ang lahat ng bagay. But dito rin naman sa purpose ng Diyos na ito, sa Israel, ang Israel ba ay lubos na lamang na ma-inclined o ang kanilang paniniwala ay kay Baal na lahat sila? Well, ang sabi ng Panginoon, nagtira ako sa aking sarili ng 7,000. Nagtira ako sa aking sarili ng 7,000 na hindi lumuhod at hindi humalik Baal. Kasama ron si Elisha. Kasama ron ang mga prophet na iningatan ng isang utusan o katiwala ng hari na habang pinapahanap si Elijah, siya naman ay abala sa pagkandili, pagtatago sa mga propeta sa mga yungib at sinusuplayan niya ng pagkain sila. So sila yung kasama dito sa 7,000 na ito. Kaya sabi rito, in the same way, then there has also came to be at the present time a remnant according to God's gracious choice. So siya ay nagtira ng tinatawag na nalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya. Ang tawag dito sa verse 5 sa wikang Ingles is a remnant according to God's gracious choice. Yung 7,000 na ito na kanyang itinira ito ay biyaya ang kanilang naranasan. Paano sila pinoteksyonan, paano sila iningatan, at paano sila hindi nabuyo ang kanilang puso sa paniniwala kay Baal. So, a remnant according to the God's gracious choice. But if it is by grace, kung ito'y sa biyaya, ito'y hindi sa gawa, otherwise grace is no longer grace. What then? What Israel is seeking, it has not obtained, but those who were chosen obtained it, and the rest were hardened. So, ang pinapakita rito ni Apostol Pablo, kung tinanggihan na ng Diyos ang kanyang bayan, dapat pati ako'y kasama na rin. Pero nakikita niya ang biyaya ng Diyos ay tinatamasa niya. Diba? Si Apostol Pablo ay nagtatamasa ng biyaya. At siya ay yung ilan na nalabi sa panahon ng panahong ito ni Apostol Pablo. Kasama siya sa mga remnant sa panahong ito na kumilala kay Kristo. So, napakakaunti na lamang ang mga sumampalatayang mga Hudyo sa ating Panginoon, sapagkat ang karamihan ng mga sumasampalataya na idadagdag sa sa church ay mga hintil na, mga Gentile people na. Pero later on, si Apostol Pablo ay nangusap ng ganitong bagay. Sabi niya, pinakita niya rito sa verse 28. Sa verse 28 in chapter 11, sabi niya, ang kalalagayan ng Israel, from the standpoint of the gospel, they are enemies for your sake. Sabi niya, sa kalalagayan ng Ebanghelyo, ang mga Hudyo, ang Israel sa panahon yun, ay kaaway alang dahilan sa inyo. Sabi niya, kaaway dahilan sa Gentile. For the sake of the Gentile, ay tinanggihan ng Diyos, ginawang kaaway ng Diyos ang Israel para ang Gentile ay magkaroon ng puwang. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So, ito yung tinatawag, ito yung plano. Diba? Ang purpose ng Diyos ay tubusin both Jews and Gentiles.
tubusin sila. Pero, sino yung, sabi pa nga ng Isaiah, sino yung nagsuggest sa kanya? Sino yung nagbigay sa kanya, nag-advise sa kanya, ganitong yung gawin? Para makapasok ang Gentile, ay kinakailangan mong tanggihan ng Israel. Para makapasok ang mga hintil at magkaroon sila ng puwang, ay mismo ang magpapako sa ating Panginoong Hesus ay ang sarili niyang bayan. Nakukuha niyo yung karunungan sa plano ng Diyos? Napaka di kayang liripin. Ano itong ginawa na paraan ng Diyos na para tubusin ang kanyang bayan at para matubos ang kanilang kasalanan, mismo ang bayan niya ang sisigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. At ang magiging resulta nito ay katubusan din naman para sa kanila. At ang magiging resulta nito ay kahit ang mga Gentile at tayo na hindi mga Hudyo ay makakapakinabang, makaka-benefit sa ganitong bagay. That's the unfathomable plan of God. The purpose is to redeem, but the plan ay hindi nila kayang maintindihan. Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap? Sabi niya, tinubos tayo sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo. And can you imagine? Crucifixion. Ang crucifixion ay isang hamak o pinakamababa na sabihin natin, dahilan ang pinapatay sa ganitong klaseng death penalty ay mga kriminal. Ang mga kriminal. At kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap sa chapter 2 ng 1 Corinthians, sa verse 1, sabi rito, "And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech, of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined not to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Sabi niya, nagpasya ako na walang anumang bagay na anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. Can you imagine, mga kapatid, na ang daladalang preaching and testimony ni Paul sa mga mananampalataya, sa mga taong ito, ay ang tinatawag na si Jesus na napako sa krus. At kung tayo ang nasa panahon ng ganitong bagay, maraming mga taong hindi maniniwala na ito yung paraan ng Diyos ng pagtubos sa tao. Isang crucifixion, kaya sabi rito, I was with you in weakness, ako'y nasa inyong harapan, nasa isang kahinaan. I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my message, my preaching were not a persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power of God. Dahil ang kanyang pangungusap, sabi niya, sapagkat sa marami ang pagkapako sa krus ay foolishness, kamangmangan. At sabi niya, at sa pamamagitan ng kamangmangan ay maraming mga taong naligtas sa pamamagitan ng crucifixion ito. Napakahirap liripin yung planong ito. Ito yung plano na
na mahirap maintindihan na ang end purpose, ang end result ay para ma-redeem sila. But the plan is, sabi pa nga ni Paul, is unfathomable. Hindi kayang malirip. Kaya, balikan ko yung Romans chapter 11 na binabasa natin kanina. Dahil ang binabangon ni Apostle Pablo, hindi niya kailanman tinanggihan o nireject ang kanyang bayan na kanyang nakilala bago pa nakilala ng una o bago pa itinatagan sa libutan. Kaya sabi niya, sa standpoint ng gospel, pag titingnan ng gospel, dahilan hindi sila naniniwala sa gospel, sila ay kaaway. Pero, pag pinag-usapan ang standpoint ng pagkapili o pagkahirang, balikan ko yung verse 28 ng chapter 11. From the standpoint of the gospel, they are enemies for your sake, but from the standpoint of God's choice, they are beloved for the sake of the fathers. Ano sabi riyan? Tungkol sa Ebanghelyo, yung nga tinatawag niya, tungkol sa Ebanghelyo, sila'y mga kaaway. Dahilan hindi nila sinasampalatayan na si Kristo, ang kamatayan ni Kristo ay para sa kanilang kaligtasan. Ayaw nilang tanggapin yun. Kaya sabi niya, pag pinag-usapan ng Ebanghelyo, kaaway sila. Dahilan sa atin ng mga Gentile. Subalit, pag pinag-usapan naman ang pagkahirang, pag pinag-usapan ang bilang isang pagkahirang, sila ay bahagi ng hinirang ng Diyos. Kasi amen. Ang Israel ay hinirang ng Diyos. Alang-alang kay, ano sabi rito? Sila'y mga, pag pinag-usapan ang pagkahirang, sila ay minamahal alang-alang sa mga ninuno. Sino yung ninuno? Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. So ito ang kanyang ibinigay. Nagbigay siya ng pangako kay Abraham, nagkipagtipan siya kay Abraham, sumumpa siya kay Abraham, itinaas niya ang kanyang, sabi niya, sinusumpa ko ang aking sarili, wala na siyang pwedeng isumpa pa, kundi isinumpa niya na ang kanyang sarili. Yung sinumpa ay, yung oath, ay sabi niya, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi. So, sumumpa siya kay Abraham. Pagdating kay Isaac, kinonfirm niya yung sinabi niya kay Abraham, sa kanyang amang si Abraham. Pagdating kay Jacob, at pagdating sa Israel, ay ginawa pa itong, ang Diyos ay gumawa ng panibagong tipan sa kanila para sila'y pagtibayin. Kaya, pagdating ng verse 29, anong sabi ng verse 29? Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Sa verse 29 sa English sabi rito, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi na pwedeng baguhin. Irrevocable. Irrevocable, hindi rin ito na-expire. Hindi ito mawawala ng bisa. Hindi ito magbabago. Sa yun yung mga pangungusap niya. For just as you once were, pinakita niya, gaya rin naman ng bawat isa sa atin na dating masuwayin. Pero sabi niya, ngayon ay mga nakasumpong ng awa at ng habag. So this also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. For God has shut up all in disobedience so that
He may show mercy to all. Inilagay niya ang lahat sa kasalanan upang ang lahat ay magkaroon ng isang pamantayan ng paglapit sa Diyos. Can you imagine that? Na ang isang Israelita ay very proud siya being an Israelite. Dahilan napakalaking advantage. Pero yung advantage na yon ay inalis din ng Diyos at lahat ay ginawang pantay-pantay. Ang lahat ay inilagay sa kasalanan upang lahat ay iisang paraan ng paglapit sa Diyos. Ito ay ang pananampalataya. So, may kita natin sa ganitong bagay. So, pinakita niya na hindi niya tinanggihan ang kanyang bayan. At sa bandang huli, pinakita niya gifts and calling is without repentance or irrevocable. Hindi na pwedeng mabago pa. Dahil alam niya, kung ito ay mababago, pati siya ay mapapahamak din. Ngunit, ang kanyang pinagtataka, bakit ako nakasumpong ng ganitong klaseng biyaya? So, ibig sabihin, kung siya ay nakasumpong ng ganitong klaseng biyaya, hindi ang Israel, hindi tinanggihan ng Diyos ang Israel, kundi siya ay nagtira ng mga remnant. Amen. Now, mga kapatid, sa ganitong bagay ay makikita natin ito yung pattern na dapat nating makita when it comes to God's purpose. When it comes to His purpose sa kanyang layunin. Yung layunin niya ay ginawa niyang very clear. Yung purpose niya, ito. But sometimes yung plan ay ito yung hindi pinapakita sa kanila. Diba? Very vivid yung kanyang purpose. Nang sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa aking bayan, ilalabas ko sila sa lupain ng Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin, at dadalhin ko sila sa lupain ng pangako, na ipinangako ko sa kanilang mga magulang. Isang lupain na binubukalan ng pulot at ng gatas. Isang lupain na napakainam at maluwag at hindi kagaya sa Goshen na kayo ay nagsisiksikan. Mga kapatid, that's the purpose of God. Binuksan niya na very clear. Pero yung plan ay hindi nila alam na ito pala yung paraan. Amen. Brothers and sisters, in the same way sa buhay ng mga mga mananampalataya, the purpose of God in our life is very vivid, very clear, kung ano ang kanyang gustong gawin sa iyo. But the plan ay merong iba't ibang paraan. Hallelujah. Kaya, doon sa verse ng Book of Hebrews na binabasa natin, ay pinakita rito ni Paul ni Paul sa mga taga-Hebreo. Sabi niya na ang Diyos ay mangako. Nang siya ay mangako kay Abraham, nang hindi niya na kayang, sabi rin ng verse 13, for when God made the promise to Abraham, since he could swear by no one greater. Alam nyo, makikita ninyo yung nais ng Panginoon. Ano yung nais ng Diyos na ipakita? Gusto niyang ipakita na ganun siya katapat sa kanyang salita. Ganun siya katapat sa kanyang pangako. Sa kagustuhan niya na ipakita kay Abraham, sabi niya, since he could swear by no one greater. Wala na siyang makita pang mas mataas. Wala nang tataas pa, kundi ang Diyos lamang.
At wala nang tataas pa sa kanya, kaya sinumpa niya na ang kanyang sarili. Hindi niya na pwedeng isumpa ang langit, ang lupa, o ano pa mang mga bagay riyan, dahilan lahat ng iyon ay gawa lamang ng kanyang salita. So, He swore by Himself. He swore by Himself na kanyang sinabi, I will surely bless you and I will surely multiply you. And sabi niya, kaya ang pangakong ito na sinabi ng Panginoon kay Abraham, I will surely bless you and I will surely multiply you. Sa ibang sa ibang pangusap, kasindami ng buhangin sa karagatan, kasindami ng bituin sa kalangitan. At yan ang dahilan sa kabila ng Israel ay nagkasala after nang sila'y lumabas sa Egypt. At ang Diyos nang siya'y nagalit sa bayan ng Israel, ang sabi niya kay Moses, Moses, ang iyong bayan ay madaling lumihis sa aking mga salita. Ang iyong bayan, your people. Sabi niya, sila ay sumamba. At sabi niya, Moses, ikaw ay tumabi at aking pupuksain silang magkaminsan lamang. Doon sa Exodus chapter 32, sabi na Exodus 32, verse 8, sabi ng Panginoon kay Moses, they have quickly, verse 7, then the Lord spoke to Moses. Sabi niya, bumaba ka, manaog ka, your people, ang iyong bayan, whom you brought up, na iyong inilabas. So, itong panahon ito parang dinidisown niya ang Israel. Yan, napansin nyo? Yung term ng Panginoon na ginagamit niya, dinidisown niya. Sabi niya, hindi siya ang aking bayan. Yung parang sa iba pang madaling salita, parang ikinahihiya niya. Tinatanggi niya ang iyong bayan na iyong nilabas mula sa Egypt. Dahilan, ang kanilang sinasamba ay ang Diyos-Diyosan. Madali silang pumihit, verse 8, madali silang pumihit at sa aking mga kautusan at gumawa sila ng isang guyang baka at kanilang sinamba at sila'y nag-alay at na nagsinasabi nila, ito ang iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. And the Lord said to Moses, nakita ko ang bayang ito na sila ay matitigas ang kanilang ulo. Ang bayang ito ay matigas ang kanilang ulo. And verse 9, sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Moses, verse 10, ngayon sabi niya, ngayon bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila. At upang aking lipulin sila at ikaw ay gagawin kong isang dakilang bansa. May pakipatay ngayon. So pinakita rito na ang Diyos ay nagsabi kay Moses na sabi niya, pabayaan mo ako ng aking pag-iinit ay mag-init at aking susupukin sa aking galit ang Israel ng minsanan lamang. That my anger may burn against them, that I may destroy them. At yung sabi ng Diyos kay Moses, at ako ay gagawa sa iyo ng isang dakilang bansa mula sa iyo. Naisip niyo ba na, sabihin natin, anak pa rin naman sila ni Abraham. Anak pa rin naman ni Abraham, pero ito ay labag doon sa
purpose ng Diyos. Labag ito sa purpose ng Diyos. At kaya nang si Moses ay mamagitan, well, hindi niya ginrab yung opportunity na, Panginoon, mas maganda nga siguro sa akin ka na lang, lasalahi ko na lang ikaw magpasimulang gumawa ng isang dakilang bansa. But Moses ay tumayo siya na kagaya ni Kristo. Anong gawain ni Kristo? Gawin ang purpose ng Diyos. Ipaalala o isakatuparan ang purpose ng Diyos. And Moses entreated the Lord his God and said, O Lord, why does your anger burn against your people, whom you have brought out from the land of Egypt with great power and with a mighty hand? So sabi niya, bakit nagniningas ang iyong galit? Sa iyong bayan na inilabas mo sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay mula sa lupain ng Ehipto, with your great power and with a mighty hand. Ibig ba sabihin, lahat ng kanyang ginawa, plagues, napakaraming mga plagues sa Egypt, mga demonstration ng kapangyarihan ng Panginoon, namatay ang mga panganay, at sila'y lumabas na may malaking bilang, hinati ang dagat na pula, lahat bang yun ay maglalaho na parang bula? Mababaliwala yung ginawa ng Panginoong ito? Well, the answer is no. Dahilan, ang sinabi dahilan sabi niya, lahat inilabas mong yung bayan sa dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Kapag nakita ng mga Egyptian, sasabihin nila, may masama kang intensyon. Anong sabi ng verse 12? Verse 12, bakit sasalitain ng mga Ehipto? Nasasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulan sila sa balat ng lupa. Well, mga kapatid, kapag ikaw ay may magandang intensyon at babalik ta rin yung sitwasyon na yung maganda mong intensyon ay ipaparatangan na pangit, anong magiging reaction mo? Nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Di ba? Kapag ikaw may merong magandang intensyon at paparatangan na ito isang pangit at hindi magandang intensyon mo sa kanila, magpupuyos ka sa galit. At dito bumangon ang Diyos nang siya'y sabihan ni Moses. Sabi niya, pag-uusapan ka ng mga Egyptian. Pag-uusapan ka nila ng kanilang magiging tema ng kanilang pangusap. May matinding galit ang Diyos sa Israel, kaya sila inilabas sa Egypt. Para lamang sila lipulin, ubusin doon sa ilang. At ang Egyptian ay magre-rejoice. At last, nakaganti sila sa bayan ng Israel. But mga kapatid, alam niyo ba, hindi masama ang intensyon ng Diyos sa kanila. Hindi masama ang intensyon ng Diyos sa kanila. It's for, ano yung sabi ron? By His own good pleasure. Kaya nang ito na yung pinapakita ni Moses sa kanya, ang Diyos ay nagbago ng kanyang kaisipan. At sinabi ni Moses, sabi niya, may masama kang intensyon sa kanila, kaya mo sila inilabas upang patayin sa bundok at sila'y lipulin sa balat ng lupa. Pumihit ka nga sa iyong galit at baguhin mo ang iyong kaisipan.
tungkol sa kasamaan na iyong iniisip para sa iyong bayan. And verse 13, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod, na iyong pinangakuan at iyong sinumpaan na sinasabi, aking pararamihin, I will multiply your descendants as the stars of the heavens, and as in all this land of which I have spoken, I will give to your descendants, and they shall inherit it forever. Mga kapatid, kapag nilipol ang bayang Israel at natira lang si Moses, ibig sabihin, Levites na lang ang natira. Naintindihan nyo? Naubos na yung 11 tribo. At ngayon, si Moses isang Levites. At siya lang ang makakarating doon sa lupain ng pangako. Hindi niya tinupad ang kanyang salita ng kanyang sinabi kay Abraham, pararamihin ko ang iyong binhi. At ang binhing yon ay ang lahat ng mga anak ni Jacob. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Ng Diyos, ang pinakamahalaga sa Kanya is the purpose. It's the purpose. Kaya, verse 14, so the Lord changed His mind about the harm which He said He would do to His people. At nang binago ito ng Diyos, sinamantala ni Moses. At sinabi niya, sabi mo, dadalhin mo kami doon sa lupain ng pangako, pero hindi mo sinasabi kung sinong sasama sa amin. Ang sabi ng Panginoon, isang anghel, papangunahan kayo ng isang anghel. Pero sabi ni Moses, look at this, listen to this. Sabi niya, Panginoon, kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, hindi na kami aalis sa lugar na ito. At kung hindi aalis si Moses, na siyang pinaka-leader, maantala ang layunin ng Diyos. Mapipigilan ang layunin ng Diyos, hindi magaganap ang plano ng Diyos. Si Moses ay tinawag ng Diyos para pangunahan ang bayan. And as a leader, ay sinabi niya, Panginoon, kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, hindi na rin kami aalis sa lugar na ito. Sabi niya, so, meaning to say, mamatay na lang lahat tayo dito sa lugar na ito ng ilang. Di na rin kami pupunta sa lupain ng pangako. And because God is too much concerned for His purpose, sabi ng Diyos kay Moses, you have found favor in my sight. Nakakuha ka ng biyaya sa aking paningin. Sabi niya, my presence shall go with you. Ang aking presensya ay sasama sa iyo. At higit pa sa lahat, ipapakita ko ang aking kaluwalhatian. Papakita ko ang buong aking kabutihan sa iyo. At na si Moses ay kanyang hilingin na makita ang kanyang kaluwalhatian, gustuhin man ng Diyos, dahilan si Moses ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Gustuhin man niya na magpakita siya kay Moses. Sabi niya, Moses, walang makakakita sa akin na mananatiling buhay. Ngunit merong isang bahagi na ipapakita ko sa iyo. It is His back part. Now, mga kapatid, alam nyo, ano ang nagpapakilos sa Diyos? Ang nagpapakilos sa Diyos, kapag ikaw, ang sabi ni John, kapag ikaw ay mananalangin ng ayon sa kanyang kalooban. This kind of prayer ay hindi niya pwedeng tanggihan. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nababago mo ang kanyang kaisipan kapag ikaw ay nananalangin. Well, hindi mo binabago ang kanyang kaisipan. Ina-align mo ang iyong sarili sa kanyang purpose. At kapag inalign mo ang iyong sarili sa kanyang purpose, and then,
Ano man ang iyong hilingin na may kilalaman sa kanyang purpose, ito'y ibibigay at ipagkakaloob niya sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Now you know, brothers and sisters, what kind of prayer you will make kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon. Alam niyo ba, hindi ang ating mga luha ang magpapabago sa kaisipan ng Diyos. Hindi ang ating magaganda at maririkit na mga salita ang magpapabago sa magpapabago sa sitwasyon ng bawat isa atin. Ito yung ating pagsang-ayon sa kanyang purpose. Dahil hindi niya pwedeng tanggihan ang kanyang purpose. Hindi niya pwedeng iwanan. Anong sabi ni Paul? Sabi niya, bagamat ang ilan ay hindi magtapat, ang Diyos ay mananatiling tapat, hindi niya pwedeng ipagkaila ang kanyang sarili dahilan siya ay tapat. Siya ay tapat. Now, makikita natin sa ganitong bagay. May mga bagay tayong maintindihan at matutunan kapag tayo ay, alam niyo ang sabi ng Panginoon para kay Moses, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa Israel, ngunit pinakilala ng Diyos kay Moses ang kanyang daan. Ibig sabihin ang kanyang kalooban. Pinakita ng Diyos sa Israel ang kanyang kapangyarihan. Na-expose, nilantad ng Diyos with an outstretched arm. Ngunit ang binuksan ng Diyos kay Moses is His ways. Kaya nang si Moses ay manalangin, hallelujah, hindi ito yung ganda at galing ng panalangin ni Moses, pero nakita niya ang pinakasusi ng lahat ng bagay is to go with the purpose. Ang ikaw ay umayon doon sa tinatawag na layunin. Kaya ang sabi ni John, in closing, ay pinakita sa chapter 5 ng 1 John, verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Pamina ka sa amen. Sabi niya, sinusulat ko, ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid bagay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Verse 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala. And this is the confidence, sabi niya. Ito ang sa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Amen. Kung nais mo ng pinaka-epektibong prayer na hindi pwedeng tanggihan ng Diyos, anong sabi ni Apostol Pablo sa Romans? Sabi niya, be ye transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good and perfect will, what is acceptable and perfect will of God. Malaman mo ang sakdal na kalooban ng Diyos, and sa ganung bagay ay doon mo ilinya ang iyong sarili. At kung meron kang kailangan, hilingin mo at hindi ka tatanggihan ng Panginoon.
If we ask anything according to His will, He hears us. Itong prayer na ito ay well tested. It is tested. Ito'y subok na. Nasubukan ito ni Moses. Nasubukan ito ni Daniel. Nasubukan ito ng mga prophet. Nasubukan ito ng mga lingkod ng Diyos. At ano pang sabi ng ng banal na kasulatan, na si Joshua ay naikipagbaka dahilan kay na kailangan nilang lupigin at lipulin ang kanilang mga kaaway. Siya ay nagsalita, araw tumigil ka at buwan humimpil ka sa lugar ng ahalon. At sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nakinig sa tao. Ang nakikita lamang natin minsan ay yung Josue na nagsasalita. Pero saan nanggagaling ang salitang ito? Ano yung pinaka-source na pinanggagalingan ng kanyang salita? Gusto niya lamang bang mag-demonstrate? Gusto niya lamang bang mag-show? Gusto niya lamang bang magpakita na kaya kong patigilin ng araw, kaya kong patigilin ng buwan? Hindi yun ang layunin ni Josue. Nasa line of duty siya. As he was in the line of duty, he commanded sun and moon na kinakailangan nila ang sapat na liwanag para mabaka nila. Hallelujah. Napakabiyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa uling maaraw nito, hallelujah, tulungan tayo ng Panginoon. Marami siyang mga biyayang naka-store sa kanyang storehouse. And this storehouse, mga kapatid, ay ma-access natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We are being blessed by all the spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Now, ito yung iwanan ko sa oras na ito. At tayo dudulog sa ating mga pananalangin. At ang kaisipang ito na pinapakita na napakahalaga ay ang pag-aalign ng buhay ng bawat isa atin in the will of God. Minsan meron ako mga ngaral na napakinggan ang kanyang paksa is divine alignment. At alam natin kapag ang isang bagay ay hindi aligned, ay may mga bagay na nangyayari. Kapag yung ngayon bihira na may mga bicycle, pero yung bicycle, ang principle niyan ay dapat naka-align yung kanyang pedal doon sa pinaka-gear niya sa likod. And once na ito ay hindi naka-align, lagi itong kakalas. So mga kapatid, napakahalaga ng ganitong bagay. So I hope, ang ating tingnan sa uling maaraw nito, yung sinabi ni Paul. At sabi ni Paul sa kanyang sulat, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove, 12 verse 2 ng Romans, that you may prove what the will of God is. That which is good and acceptable and perfect. Upang malaman ninyo kung ano ang mapatunayan ninyo, alin ang mabuti, kaaya-aya, at ang lubos na kalooban ng Diyos. Let's renew our mind. Papunta sa bagay na ito. Huwag nating baguhin ang ating kaisipan dahilan sa bulong ng kaaway. Huwag nating pakinggan the lies of the devil. Ang ating bigyan ng pansin, tanapin, seek ye first His kingdom
and His righteousness, and all these things shall be added. Praise God. Tayo manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami na ikaw ay hindi katulad ng tao na nagbabagong kaisipan. Na ikaw ay na katulad ng tao ay ang kanyang damdamin, ang kanyang pagpapasya ay nadadala ng kanyang damdamin. At minsan, Panginoon, ngunit Lord God, salamat, ang aming Diyos pinaglilingkuran ay hindi tao, kundi siya ay Diyos. At bilang Diyos, ay meron kang lubos na concern at mataas na pagpapahalaga sa iyong layunin, Panginoon. At Lord God, kung aming makikita lamang ang iyong dakilang layunin at doon kami lalakad, Panginoon, naniniwala kami, hallelujah, merong isang dakilang iglesia, Panginoon, na iyong ihanda sa uling mga araw nito. Iglesia na lumalakad sa iyong sakdal na kalooban at merong kapangyarihan na iyong igagawad, Panginoon, sa iyong mga mananampalataya sa uling mga araw nito. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin sa iyong counsel, Lord. Pinupuri ka namin sa iyong layunin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong sa iyong kabutihan. Totoo ang iyong sinabi nang ang lalaking binata ay nagtanong, mabuting guro, ano ang aking gagawin? At ikaw ay nagsabi, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Meron lamang isang mabuti at yan ay ang Diyos. Tunay, Panginoon, na ang layunin mo, it is for our good. Ito'y para sa aming kabutihan. Hindi ka nag-isip ng anumang bagay sa ikasasama ng bawat isa sa amin, kundi lahat ng iyong inisip, Lord God, ay para sa aming kabutihan upang bigyan kami ng mainam na kawakasan, Panginoon. Magkaroon kami ng future, Lord God, a future and a hope, isang pag-asa, O Panginoong Diyos. O Lord God, ito ang susi ng bagay na iyong tinuturo sa bawat isa sa amin upang makita namin ang isang matagumpay na buhay, Panginoon, ay ang makita namin ang aming mga sarili na nasa iyong sakdal na kalooban, Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ay kumakaminsan lahat ng iyong iniibig ay iyong sinasaway at pinararusahan upang sila'y manumbalik sa iyong layunin, Panginoon. At kung sila, as long na sila hindi nakabalik sa iyong layunin, Lord God, sila ay dadalan mo ng ilang mga bagay na magiging pagtitiis nila hanggang sa kanilang ma-realize, hallelujah, they're out of the way, Lord. At gusto mo silang ibalik, Panginoon. Lord, maraming salamat. Kahit man ang iyong pagpaparusa, kahit man ang iyong pagpalo, Lord, it is for our good. Tunay nga na ikaw lamang ang nag-iisang mabuti, Panginoon. At ang iyong layunin ay para sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Pinupuri namin, Lord God, sinasamba namin ang iyong presensya, ang iyong kalawalatian sa oras na ito at ang iyong banal na pangalan. Binibigay namin ang kapurihan sa iyo at pagpapasalamat at ito ay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras na ito.